Hi everyone! Hope all is well. So, this is my first mini vlog in Japan. So, before the flight, chinek ko muna kung tama yung kilo ng bagahe ko and also kung nalagay ko lahat ng mga gamit na kailangan ko. Hinatid na rin ako ng mga kaibigan ko going to the airport. As usual, we are early and we are just waiting for our mga kasama. And nung nandun na sila, nag-check-in na kami ng aming mga bagahe. Actually, kabang-kaba ko dyan kasi nga, lagi akong over baggage. I think the most challenging is yung piliin kung ano lang yung mga gamit na kailangan mo sa pupuntahan mo. And the funniest thing is, dinala ko pa yung ukulele ko. 'Di ba? Kasi may sentimental value siya sa akin. So, pumunta kami sa OFW lunch, kumain kami doon for a while, and then nag-charge na rin ng phone. And pumunta na kami sa boarding gate kasi bawal naman malik. Also, while waiting for our flight, we also make sure na naka-roaming na yung mga number namin para at least yung number na dala namin, makareceive pa rin kami ng code kahit nasa ibang bansa na po kami. Here we go! I would like to share na this is my first experience sa airplane. So, parang lang siyang bus na may backpack and yeah, hindi naman siya nakakatakot as what I thought before. Kasi mas nakakatakot yung space shuttle ng Enchanted Kingdom kesa dito. I think isa sa factor na nakakatakot kapag pupunta ka sa malayong lugar is yung lugar mismo na pupuntahan mo because the language and also the culture in that specific place. Pero, ayun, thank you Lord kasi okay naman yung naging flight namin dito and dinadivert ko yung isip ko sa nakikita ko sa outside. So, as you can see, maraming mga buildings and tanaw mo talaga yung overview ng Manila. Anyway, dun sa flight ticket ko, I thought din na nasa tabi lang ako ng bintana kasi seat A siya. So, I expect nasa tabi ako ng bintana. But, I think this is the tips for those na, ayun, malapit na yung flight na pwede po kayo na mag-request ng seats nyo na malapit sa bintana. Basta po maaga kayong darating sa airport. So, depende rin siya doon sa flight attendant kung i-allow po niya kayo. The rest of our flight is so good and mas early kami sa expected na arrival namin sa Japan. So, nakikita niyo po dyan, di ba, yung mga white-white. So, snow po yan, yellow. And pagdating po namin doon sa mismong area, ang lamig po. In-announce naman po siya pero alam din namin na malamig. Pero some of my kasamahan po sa trabaho is, yun, medyo kulang sila ng panlamig sa katawan. And good thing is may nabibili naman po dito sa Japan. So marami din ditong ukayan, ganyan. And na nearby lang sa place po namin. And I also remember nung sumakay ako ng eroplano, alam ko na pupunta na akong Japan kasi nag-start na yung Nihongo. Para kang kinakayowa agad-agad. Their language is so interesting for me kasi nga, yun yung pinag-aralan namin ng ilang buwan bago pumunta ng Japan. So, here, kahit papano, nakakaintindi na kami ng Nihongo pero hindi pa kami ganong kahusay mag-Nihongo. So, I hope in our stay here in Japan, ma-utilize namin yung skills namin sa speaking ng Japanese and also maging okay lahat ng aming work dito and also the journey. I would like also to thank our family, closest friends, and also colleagues na sinusuportahan kami kung ano man yung aming gustong marating sa buhay at sa pagtupad ng aming mga pangarap. So, thank you po sa lahat ng prayers and sa best wishes na makarating kami ng ligtas dito sa Japan. Thank you so much for watching and God bless!
See you on my next mini vlog! Bye!